Amen. Blessed Sunday and morning to everyone po. Isa nga pong pinaka-the best at malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Pakisabi mo nga po sa katabi mo, ako'y nagagalak at ika'y kasama ko. Amen. Purihin po ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Welcome po ang lahat sa gawain po ng ating Diyos na buhay at maging po sa mga nanonood po sa ating live stream. So habang po tayo ay nilalakaran ang pagiging Kristiyano, maging daluyan po tayo ng pagpapala ng Panginoon sa pamamagitan po ng pag-share po ng ating live stream upang mas marami pa po ang makapakinig at maabot ng kaniyang mga salita. Amen? So let us continue to share the gospel of the Lord. Amen? So tunay po na napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Amen! So, nais ko lamang pong basahin ang verse po sa Colossians 3, verse 14 to 17. Sabi po dito, at higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. 15. Next po. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Verse 16. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso, turuan ninyo at palalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Verse 17, at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Amen. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. So, as we walk in our Christian life, let us do everything for the glory of the Lord. At lagi po nating ilalagay sa puso natin yung pagkakaroon po ng pusong mapagpasalamat. Amen? Sabi nga, in everything we do it for the glory of the Lord. Amen? So, kaya naman po, sama-sama po tayong magpuri ngayong umagang ito. Let us give the best glory and praises to the Lord. Inanyayahan ko po ang lahat na tumayo. At pangungunahan po tayo ni Sister Irma Kayanan sa opening prayer at ng worship team. Sige, tayo po'y umawit sa ating Panginoon Diyos. Tunay nga, O Diyos, na sa umagang ito, punong-puno ang aming puso ng papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Oh Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, Panginoon.
Jesus. Hallelujah. Tunay nga, Ama, na Ikaw lamang ang aming buhay, Panginoon. Ikaw lamang ang aming kalakasan, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming paglilingkuran. Lord, sa oras mo ito, patuloy ka naming pinapupurihan, patuloy ka naming sinasamba, patuloy naming dinadakila ang iyong pangalan sapagkat Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat sa aming mga buhay. Ikaw po yung Diyos na hindi nagbabago at patuloy na nagmamahal sa amin. Bagamat kami pong mga tao, maraming mga kakulangan, maraming mga kahinaan, pero Ikaw na Diyos ay patuloy mo kaming kinakalingan, niyayakap at minamahal, Panginoon. Kaya maraming salamat, God, sapagkat sa bawat araw, ginigising mo kami ng may buhay, may kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat din po sa mga biyaya at pagpapalang buhat sa iyo, O God. Maraming salamat din po, Panginoon, sa walang hanggang kabutihan mo sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay nga po, God, na kulang po, Panginoon, yung salita naming salamat upang maibigay namin, Panginoon, maibalik namin sa iyo ang pinaka the best na papuri, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, na pinasasalamatan ka namin na mula sa aming mga puso, Panginoon. Lord, ang dalangin namin sa umagang ito, O God, is mahandagan ka namin ng buong pusong pagsamba, Panginoon, bilang pasasalamat sa lahat-lahat ng ginagawa mo po sa aming mga buhay, Panginoon. At sa oras mo ito, patuloy na lumalapit po kami sa inyo, nagpapakumbaba po kami. Lord, inaamin namin na nagkukulang kami, Panginoon, nagkakasala kami, may mga kahinaan po kami, Panginoon. Kaya sa oras mo ito, hinihiling po namin pakalinisin nyo nga po kami ng dugong banal, Panginoon, upang maging marapat po kaming lahat, Panginoon, sa pagharap namin sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa pagkakataon mong ibinibigay sa buhay ng bawat isa, Panginoon, upang masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon, pagkat narito po kaming lahat, handang magpuri, handang magpasalamat, handang sambahin ka, Panginoon, ng buong galak, buong puso, Panginoon. Lord, dalangin namin sa lahat ng itatayo mo sa umagang ito, Panginoon, even sa magmimensahe. Lord, dalangin namin ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang gumabay sa buhay ng bawat isa. Lord, dalangin namin, ibaba mo kaming lahat sa kabababaan. Ikaw lamang, Panginoon, lagi-lagi yung makita at maitaas sa aming mga buhay. Lord, dalangin din po namin sa lahat ng mga kapatid namin na wala pa rito. Hipuin mo nga po yung mga puso nila, Panginoon. Ipaalala mo, Lord, na ito po yung araw ng pagsamba sa iyo, Panginoon. Ito po yung araw na ginawa mo upang papurihan ka, upang pasalamatan ka, Panginoon. Lord, we pray na dadaloy ang kagalakan sa buhay ng bawat isa sa umagang ito, ang kapayapaan, palagi yung maghahari sa aming puso, Panginoon. At Lord, dalangin namin sa makakasama namin sa live stream, Panginoon, patuloy na pupuspusin mo din po sila ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, makasasamba po kaming lahat sa umagang ito, Panginoon. Kaya salamat, inaangkin na po namin. Natagumpay na po ang gawain ito, pagkat ito po ay gawain mo, Panginoon. Kaya sa iyo lamang lagi namin ibabalik at ibabalik ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagdakila, pagluwalhati at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen! Handa na po bang magpuri at umawit ang mga anak ng Diyos? Amen! Patuloy natin siyang papurihan dahil tunay ngang kay sarap sa feeling kapag umaawit at pupuri sa Kanya. Hallelujah! Pusi nagdiriwang
isang malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Amen. Patuloy natin siyang awitan dahil tunay ang napakabuti ng ating Diyos na buhay. Maawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di magbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di magbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Ama. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di magbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di magbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di magbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di magbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Ang pagpapay bubuhos na ngayong umaga, kaya't patuloy natin siyang awitan at purihin. Yes, Jesus! Hallelujah! Pagpapalay bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may pagkalingan, Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Isigaw ng lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh, ay bumubuhos na, Yahweh,
sa iyo, Panginoon. At sa oras na ito, O God, patuloy ka namin pinasasalamatan, Panginoon, sa dakila mong pag-ibig sa aming mga buhay. At damhin mo ang awitin na ito na para sa iyo lamang, O Diyos. Yes, Lord Jesus. We worship you, O God. We glorify your name, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat, Panginoon. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo nararapat.
nararapat ka sa papuri, o luwalhati at pasamba. Dahilain ka, Panginoon, Jesus, ika'y dahilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama.
Yes, oh God. Tulad po, Ama, ng aming inawit, narito po kami. Ang buhay namin ay nakaalay sa iyo para gamitin mo. Mapalad po yung mga taong naglilingkod sa inyo. Malapit po ang tulong mo, o Diyos. Hindi nyo pinababayaan. Kaya salamat, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Pinupuri ka namin sa Espiritu at katotohanan. Dahil natuklasan namin ang purpose nyo sa aming buhay para mahalin kayo. Nilikha nyo po kami, pinanganak kami para sambahin kayo sa Espiritu at katotohanan. Para paglingkuran kayo, mahalin po ang aming kapwa at patuloy na sumunod sa inyong kalooban. Tunay nga po ang mga taong nagtatagumpay ay yung mayroong not my will, but your will be done. Kaya, surrender life is a powerful life. Surrender life is a conqueror life. So, surrender life is ay nandoon po na sa overcomer life. Thank you sa umaga pong ito. At kami po'y nagpapakumbaba at nire-recognize ang banal mong Espiritu na siya naming patnubay sa aming kalagitnaan. If the Holy Spirit is with us, there is liberty. Nagiging interesado ang mga tao sa inyo kapag nandoon po ang banal na Espiritu. Nagiging interesado ang mga tao na sumamba sa inyo kapag nandoon ang banal na Espiritu. Nagiging interesado ang mga tao na maglingkod sa inyo kapag nandoon ang Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, na ikaw ang bumabago sa aming buhay. Ikaw ang nagpapalakas sa amin. Ikaw ang nag-i-empowered sa amin. Not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Salamat ang lugar na ito, control ng Holy Spirit. Maging mga nasa live stream, pagpapalain nyo. Walang hindi kayo aabutin. Lahat na nakakonect sa website na ito, sila'y lalakas. Magpapanibago silang sigla, o Diyos. Salamat po sa gift of faith. Mag-create kayo ng atmosphere of faith sa puso ng bawat isa. Spirit of determination. A conqueror spirit. Maraming salamat po. Kami po yung nagpapakumbaba at we declare that Jesus is Lord sa lugar na ito. We declare that Jesus is Lord sa buong body of Christ. We declare that Jesus is Lord over the Philippines, over abroad. Lahat ng tuhod ay luluhod. Magsasabi na si Jesus ay Diyos. Sa pangalan ni Jesus, may kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, may kalayaan. Sa pangalan ni Jesus, may kasagutan sa aming panalangin. We are blessed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen po. So, glory to God. Sabihin niyo po sa inyong katabi, pinagpala ka ng Diyos. Amen. 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 Palakpakan po natin ng Diyos sa music team, sa worship team. Salamat po sa patuloy nating pag-share dito sa Pilipinas sa ibang bansa at marami po nakakarinig po ng kanyang salita. Sina Mrs. po nasa Marinduque. Kasama po sina Pastora Gerly, yung mga team ng mga kananayan. At sila po ay nasa mission. Glory to God. Ang disenyo po sa atin ng Diyos ay maglingkod. Kapag ka po tayo naglilingkod sa Diyos, napakalapit ng tulong ng Diyos sa atin. Amen? At kapag ka tayo naglilingkod sa Diyos, maraming oportunidad ang mabubuksan. Hello? Isa muna malakas sa palakpak sa Panginoon. Ang topic po natin ngayon pong umaga, sabi rito, servanthood anointing. Yan. Servanthood anointing. Nandiyan na ba yan sa screen? Servanthood anointing. Tagapaglingkod na sinasamahan ng Diyos. Amen? So, alam niyo po, ang tagumpay po ng tao,
Hindi po masama na magtapos tayo ng pag-aaral. Hindi po masama na tayo magpamilya. Hindi po masama na tayo magnegosyo, mga ibang bansa, at makamta natin ang ating mga pangarap. Pero alam niyo po ba ang tunay na tagumpay? Ang tunay na tagumpay ay yung sinasamahan ka ng Diyos. Kaya nga, servanthood anointing. Sabi po ni Moises, Lord, kung hindi mo kami sasamahan, wag mo na kami paalisin dito. Di ba? Kasi po, tayo po ay nagiging kumpiyansa. Nagiging payapa tayo, panatag, kapag nandun po yung presensya ng Diyos. Walang kalituhan, may clarity yung ating ginagawa. Amen? Kaya sa akin yan po yung definition ng victory. Yung ang tagumpay na tao, kasama mo ang Diyos. Kasi hindi naman lahat po ay kasama ang Diyos. Sumasama lang ang Diyos doon sa mga taong kinikilala siya. Kinikilala ang kanyang anak na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Merong personal na relasyon sa Kanya. Kasi pag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon, magiging anak ka niya. At saan ka man pumunta, sasamahan ka niya. Hello? Ang text po natin ay dito po sa Gawa, chapter 9, verse 36 to 42. Ano ho? Ayan, Gawa 36, 9:36 to 42. Sabi po rito, sa Joppa naman ay may isang alagad na babae. Ang pangalan ay Tabita. Sa wikang Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang kahulugan ay usa. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, nagkasakit siya at namatay. Nilinis ang kanyang bangkay at ibinurol ito sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Joppa ang Lida. Kaya't nang mabalitaan ng mga alagad na nasa Lida si Pedro, isinugo nila ang dalawang lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Joppa. Sumama naman sa kanila si Pedro at pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Kaagad lumapit sa kanya ang lahat ng mga byuda. Umiyak sila at ipinapakita ang mga mahabang panloob na kasuotan at mga damit na ginawa ni Dorcas para sa kanila nung ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos sumarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo nang makita nito si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungang bumangon. Pagkatapos, tinawag niya ang mga mananampalataya at ang mga byuda at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Amen. Ang pangyayaring ito ay nabalita sa buong Joppa, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ano ho? Ito pong gawa ay pinapakilala po ni Dr. Lucas, yung binasa natin. Kasi ang sumulat po ng mga gawa ay si Dr. Lucas. Ano ho? Yung Book of Acts. At pinapakilala po dito ni Dr. Lucas na merong isang alagad na babae na ang pangalan ay Dorcas sa wikang Griego. Ano ho? Kaya nga po, makikita natin dito na napakaganda ng istorya ni Dorcas bilang isang servanthood. Ano, pag sinabing servanthood, tagapaglingkod. Ano ho? Kita niyo po, may mga alagad din ang Diyos na
babae. At pinapakita doon sa binasa natin, binanggit po doon yung salitang alagad. Kaya palakpakan po natin ang Diyos sa mga kababaihan. Amen. So, pasok po tayo dun sa mga points na ating pag-aaralan ngayong umaga para maintindihan natin ano ba yung servanthood anointing. Sa Tagalog po ay tagapaglingkod ng Diyos na sinasamahan. Sinasamahan niya. Amen? Mahalaga po kasi yung sinasamahan tayo ng Diyos eh. Hello? Kasi pagka sinasamahan tayo ng Diyos ay nandoon na alam natin, pag tayo nag-pray, ay sasagutin tayo ng Diyos. Lord, huwag mo nang umulan. Kasi papaani pa po kami. Napapakiusapan ng Diyos eh. Amen? Pero sa ibang lugar, umuulan. Pero dalhin naman niyo po yung ulan doon sa kailangan. Amen? So, hindi naman po tayo one-sided, kundi dalhin doon sa kailangan. At umulan naman pagkatapos ng anihan. Hindi niyo po ba papalakpakan ng Panginoon? So, ang Diyos sumasagot po sa panalangin kapag sinasamahan tayo ng Diyos. Sabi rito, what are the effects of servanthood anointing? Ano ba ang epekto nito kapag tayo naglingkod na kasama natin siya? Ano ba magiging epekto nito sa ating buhay? Number 1 po ay willing to do charity. Ano? Sa Tagalog, kusang loob siyang gumagawa ng mabuti o nagkakawang gawa. Ito yung buhay ni Dorcas. Ano ho? Sabi po rito, sa verse 36, pansinin niyo po, doon sa verse 36, sa Jopa naman ay may isang alagad na babae na ang pangalay Tabita. Sa wikang Griego, ang kanyang pangalay Dorcas, na ang kahulugay usa. Ito yung keyword. Tingnan niyo po, ito yung keyword. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa. Ginugol niya. Sabi mo sa katabi, ginugol niya. Amen? So, anointing ito. Amen. Lagi nyo narinig sa akin, lahat ng salaman hindi nagtatagal. Ang sa Espiritu ay nagtatagal. Kapag yung isang bagay ay udyok ng Holy Spirit, magtatagal yan. Pero pagka hindi udyok yan ng Holy Spirit, hindi magtatagal yan. Pero ito, ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan. Ibig sabihin, masaya siya. Kasi hindi siya magtatagal. Kung hindi yon iniuutos ng Diyos. Kung wala yung patnubay ng Banal na Espiritu. Kasi ang tao, magiging interesado sa pagsamba pag nandun ang Holy Spirit. Pagka close na sa Holy Spirit ang isang mananampalataya, interesado siyang sumamba sa Diyos. Kapag close na ang mananampalataya sa Holy Spirit, interesado siyang manalangin. Kasi hindi naman tayo marunong manalangin eh. Ang Holy Spirit ang mag-guide sa atin. Kasi nakakapagod ang isang bagay na ginagawa mo na wala ang patnubay po ng Banal na Espiritu. Ang tawag doon, anointing. Sabi mo sa iyong katabi, anointing. Kaya nga yan, servanthood anointing. Ang epekto kasi nito, kapag tayo po ay may anointing, nagiging kusang loob tayo na tumulong. Amen? Hello? At ginawa po yan ni Dorcas. At wala naman tayong hindi lang si Dorcas eh. Siya ay bunga lamang ng pagpanaog dito ng Panginoong Hesus. Kasi siya isang alagad na babae. Ano ho? At di ba, wala naman tayong ina-idol dito na dapat tularan kundi ang Panginoong Hesus. Kaya nga tayo tinawag na Christian. Christ-likeness. Sabi po dun sa Marcos 10:45, ang tinutukoy po rito ay Panginoong Hesus. Sabi po rito sa Marcos 10:45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Tandaan niyo po, ang Panginoong Hesus po yung nanaog dito sa lupa, pinaglingkuran niya tayo.
Amen? Hello? Kaya nga ang title natin ay Servanthood Anointing. Ang unang gumawa niyan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Hello? So, pasok tayo dito sa mga mahalaga ito. Paano ba tayo magkakaroon ng kusang loob na gumawa ng mabuti sa ating kapwa? Paano ba? Kasi may process po ito eh. Siyempre, ang una, kailangan muna ng personal nating relasyon o kaligtasan. So, kapag ang tao kasi walang relasyon kay Kristo, hindi consistent yung paggawa niya na mabuti. Amen? Bakit? Sarili lang niya yun eh. Hello? Pero pagka may relasyon ka na sa Diyos, ang Holy Spirit ang mag-guide sa iyo. Odyok ng Holy Spirit para gawin yun, para maparangalan ng Diyos. Malimit yung narinig sa akin itong Ephesians 2:8. Di ba? Na, tignan niyo po, di ba yung Ephesians 2:8 hanggang 10, tignan niyo yung process nito. Bago idiniklara na tayo itinilaga sa kabutihan, nauna muna yung verse 8 at saka verse 9. Di ba? Ang sabi po rito sa verse 8, tignan niyo, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ito ang gusto kong ibig ko sabihin. Bago dumating po yung verse 10, sabi dito sa verse 10, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin nung una pa man. So, nauna na kailangan muna natin ng relasyon sa Diyos. Kailangan munang maligtas tayo para talagang maging consistent yung paggawa natin ng mabuti. Ang kaligtasan hindi po hindi tayo naligtas hindi dahil mabuti tayo. Amen? Kundi mabuti ang Diyos. Ang kaligtasan po natin, kung re-reviewin natin, salvation is only by God's grace and through faith in Christ alone. Yun yung nakalagay doon sa Ephesians 2:8-9. Naligtas tayo dahil lamang sa grasya ng Diyos, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon Hesus. Yun yung statement of faith natin. Pero, pagkatapos nating maligtas, naging anak tayo, sabi doon, tingnan niyo po, verse 10, kaya nating gumawa ng mabuti. Hindi po pwedeng pagbaliktarin yan. Hindi yung tayo gumagawa muna ng mabuti para tayo maligtas. Kailangan munang mauna. Tanggapin muna natin si Jesus bilang Panginoon. Magkakaroon tayo ng relasyon at kaligtasan. At mamumuhay na tayo sa paggawa ng mabuti, kawang gawa. Bakit? Tanungin niyo po ako, bakit? Dahil ang kabutihan ay bunga po ng banal na Espiritu. Tandaan niyo po na, di ba sabi po rito, paano magkakaroon ng kusang loob na gumawa ng mabuti sa ating kapwa? Kailangan muna ng personal na relasyon sa Diyos. Kailangan maging anak ka muna. Hindi relihiyon. Yung relihiyon kasi, batas kailangan gawin mo ito. Personal yan. Pag sinabing personal, pumupunta ka rito, sinasamba mo ang Diyos dahil kilala mo ang Diyos sa karanasan. Sumasagot siya sa panalangin. Maraming beses kanyang iniligtas sa problema. Pinagaling kanya sa sakit. Ang dami mong problema ang nalampasan. Alam mo yon. Kaya itinataas mo ang iyong kamay, Lord, thank you. Bakit? May relasyon ka. Hello? Ngayon, para magkaroon tayo ng kusang loob, kailangan natin ang bunga ng Banal na Espiritu. Siyempre, nung tinanggap mo si Jesus, tinatakan tayo ng Banal na Espiritu. Ito po basic, pero paulit-ulit ko itong sasabihin sa inyo. Amen? Para maintindihan natin yung Kristyanismo. Para
talagang ramdam mo na ligtas tayo. Diba? Alam mo yung position mo sa Diyos. Sabi mo sa katabi, alam mo yung position mo sa Diyos. Maliwanag. Anak ka ng Diyos. Tapos, may bunga ang banal na Espiritu. At pag binasa niyo po yung Galatia 5:22, di ba sabi diyan? Galatia 5:22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan. Amen? So, magkakaroon lang tayo ng kusang loob sa pagkakawang gawa kapag may bunga ang banal na Espiritu. Ano? Kasi ang Holy Spirit ay hindi lamang naman nagbibigay siya ng bunga. Siya'y katulong natin. Ano? Sabi po doon sa John 14:26, ang banal na Espiritu yung patnubay natin. Siya magtuturo sa atin. Lahat tayo zero. Amen? Noong araw, hindi natin maintindihan yung Bible, kahit po ako. Pero nung nandun na yung Holy Spirit, malalim pala yung kapahayagan. Narinig na, naunawaan natin ngayon, naintindihan na natin yung Biblia. Amen? Kaya nandun ang Holy Spirit. Tapos, in-empowered tayo. Acts 1:8, hindi natin talaga kaya. Di ba sabi ng Panginoon doon, hintayin nyo ang Holy Spirit. Magiging saksi ko kayo, una sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya kapag nandun na po, empowered tayo, kaya natin magsalita, kaya natin magpaliwanag. Kahit sino, masisira natin. Bakit tayo mismo, naranasan natin na empowered tayo ng Holy Spirit. Yan ang trabaho ng Holy Spirit at ang Holy Spirit, yan din yung nagpapabanal sa atin. To sanctify us. 1 Peter 1:2. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu para gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi natin kayang baguhin natin sarili. Amen? Ang Holy Spirit, yan po yung babago sa atin. Kasi kahinaan ng tao, lagi blessed eh. Pero kapag napuspos ka ng banal na Espiritu, grabe, marinig mo yung audio ng Holy Spirit. Kasi empowered ka, share mo ito, puntahan mo ito, tulungan mo ito. Kasi Holy Spirit na yung nag-guide sa atin. At to convict us, ang Holy Spirit po, siya din po yung magsasabi yung mga mali. Pag binasa niyo po yung John 16:8, sasabihin niya yung mga mali, yung mga kasalanan. Basahin niyo po yun, John 16:8. Holy Spirit yung magkukumbikta. Kaya itong Holy Spirit kasi isang seminar to eh. Pero lagi ko itong hinahapyawan, lagi ko po itong minimension pag ako nagmimensahe. Bakit? Kailangan ng mananampalataya ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Mapapawi yung mga takot. Di ba sabi sa 2 Timothy 1:7, hindi ko kayo binigyan ng pagkatakot, kundi kapangyarihan. Holy Spirit po yun eh. Pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Amen? So, para tayo magkaroon ng kusang loob sa pagkakawang gawa, kailangan muna ng personal nating relasyon. Pangalawa, kailangan natin ng bunga ng banal na Espiritu. Pangatlo, siyempre, kailangan natin sumunod sa salita ng Diyos. It is command. Yung paggawa ng mabuti. Ang sabi po rito sa Galatia 6:9, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Ano po? So, alam niyo po, salamat po sa inyo suporta. Hindi tayo makakabili ng mga gamit dito sa church kung wala po yung kusang loob, kawang gawa. Hindi ito po maayos. Pero glory to God dahil mga gamit sa church na bibili natin. Amen? Hello? Nakakapag-live stream tayo. Di ba, napakabuti ni Lord. Kasi nandun ang Holy Spirit. Kasi kung wala ang Holy Spirit, walang mag-iinteresado na magbigay. Amen? Hello? Kung prayerless ang church, walang kukumbiktahin para tumulong. Ang tao kasi nagiging interesado para sumamba kapag nandun yung anointing. Amen?
Glory to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. At siyempre, gagamit ang Diyos. Salamat sa inyong suporta at panalangin. Naayos po yung mga gamit dito. At di ba, nung meeting natin, ang susunod naman natin na ipinagpepre ngayon, service po ng sasakyan. Amen. Para pag tayo dumadalo na po sa mga seminar, fellowship, anniversary, so, may service na po yung church. Pero hindi naman tayo nagmamadali. Nagpe-pray laan tayo. At least may focus. At least may goal. At may pinupuntahan. Yung mga ibinibigay niyo po dito ng tithes and offering, yan po ay napupunta sa mga gamit, sa mission. Nakakatulong tayo sa mission. Ngayon po, nasa Marinduque, yung mga women's. Nakakatulong pa tayo sa mission po ng ibang church. So, doon po napupunta yan. Ano? Speaking of transparency, isa sa nais din ng Diyos, ipine-prepare din niya yung next generation. Di ba napakaganda nung babalik ka kay Lord, may iniwang kang legacy. Yung mga kabataan dito ang magpapatuloy ng ministry. Hindi namamatay ang church, hindi nagsasarado ang church. Amen? Bakit? May anointing. Kung hindi tayo sinasamahan ng Diyos, stop na ito. Amen? Yung ating paglilingkod na ito. Pero bakit narito kayo? Pinagpapala ng Diyos. Umaani ng masagana. Nung araw, nung wala po yung Holy Spirit, di ba? Nung araw, pag wala yung conviction ng Holy Spirit, yung para sa Panginoon, ibinibili ng rep. Amen? Yung para sa Panginoon, ibinibili ng TV. Hello? Pero nung nandun na yung bumanawag ang Holy Spirit, nandun na yung conviction. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya, mapalad ang mga naglilingkod sa Diyos. Malapit po ang tulong ng Diyos. Mapalad ang mga naglilingkod sa Diyos. Hindi pinababayaan ng Diyos. Amen? Ano po sabi ng Diyos? Sa Mateo 5:7, mapalad ang mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, number 2. Si Dorcas ay ginugol ang kanyang panahon sa pagkakawang gawa. Verse 39. Sabi po rito sa verse 39, sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating dooy, dinala siya sa silid sa itaas. Kaagad lumapit sa kanya ang lahat ng mga byuda. Umiiyak sila at ipinapakita ang mga mahabang panloob na kasuotan at damit na ginawa ni Dorcas para sa kanilang noong ito'y nabubuhay pa. Ito po kasi yung si Dorcas, nagkasakit, di ba? Tapos ay namatay. Hello? So, ito pong tagpong ito, kaya nga number 2, mark of legacy, yung mga inalagaan ni Dorcas na mga byuda. Amen? Yung mga pinaglaanan niya ng buhay, tinulungan, at binigyan ng damit. Kasi si Dorcas po ay negosyante. Mananahi po siya. May garments po siya. Kaya nga sabi po rito, di ba? Ang keyword kasi dito, ipinakikita ng mga byudang pinaglingkuran at inilagaan ni Dorcas yung damit na ginawa niya. Pinakita kay Pedro. Kasi namatay nga eh. Sabi niya, ito yung binigay sa amin ni Dorcas, nung nabubuhay pa siya, itong mga damit na ito. Umiiyak sila. Grabe. Siyempre, namatay yung servanthood. Tagapaglingkod sa kanya, namatay. Pero, makikita po natin, kaya nga may mark of legacy. Actually, kaya sabi ko sa inyo, kapag tayo naglilingkod, malapit sa atin ang tulong ng Diyos. Actually, binuhay siya ng Diyos. Sabi mo sa katabi, binuhay siya ng Diyos.
Alam mo po, nung tinawagan si Pedro, na sinabi na si Dorcas ay namatay, nag-response agad si Pedro. Nag-response agad siya. Para bang nasa isip ni Pedro, ang taong ito matulungin eh. Ang taong ito grabe ito maglingkod sa Diyos eh. Buhay niya, binigay niya eh. Kailangan gumawa ako ng paraan para ako makaparoon. Amen? At ito po ang resulta. Pinag-pray ni Pedro na buhay si Dorcas. Pero ang kunin natin dito yung legacy niya. No? Amen? Kaya nga po, ang tagapaglingkod ng Diyos ay nag-iiwan ng magandang legacy at significance ng kanyang buhay. Amen? Pag sinabing significance, yung patay ka na, ay pinag-uusapan ka pa. Dahil sa pagtulong mo sa kabutihang ginawa mo, kagaya ni Dorcas, may significance. Kaya pag tayo po'y nagtatagumpay, nakakamit natin yung mga goal sa buhay, lagyan natin ng significance. Sabi mo sa mga katabi, lagyan natin ng significance. Amen? Tayo niyo po, legacy ni Dorcas. Yan. Ano ba ang legacy ni Dorcas? Sabi rito, number 1. Ang tunay na tagapaglingkod ay nag-iiwan ng marka, hindi mantsa. Amen? Marka. Sabi mo sa katabi, marka. Tatatak talaga sa tao po yan. Amen? Hello? Sabi mo sa iyong katabi, salamat sa Diyos, gumagawa tayo ng marka sa mundong ito, sa ating henerasyon. Amen? Sabi po rito, number 2, ang paglilingkod natin ay nagdadala ng kaligtasan at magandang kinabukasan sa mga taong konektado sa atin. Hello? Grabe, di ba? Yung mga inalagaan ni Dorcas, yung mga taong konektado sa kanya, may iyak sila eh. Amen? Para bang inaalala siya. Amen? Di ba pagka yung tao ay nagkaroon ng marka sa buhay natin dahil sa mabuting ginawa niya, nahaantig po yung puso natin. Amen? Hindi natin makalimutan. Hello? Number 3, binanggit ko po ito kanina. Ang tunay na tagapaglingkod ay consistent. Amen? Di ba? Ang talaga naman naglilingkod anumang season, anumang panahon, tuloy-tuloy. Hindi yung pagka bless ka lang, saka ka naglilingkod. Pero pagka hindi ka na-bless, ayaw mo na. Pero pag yung consistent, anumang panahon yan, may pagsubok man o wala, hindi nababago yung mood mo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po rito sa Kawikaan 10, verse 7, ang alaala ng matuwid, mananatili kailanman. Ngunit, ang pangalan ng masama ay tiyak. Tiyak na mapaparam. Grabe, no? Kawikaan 10:7, ang alaala na matuwid, mananatili magpakailanman. So, nakakailan na po tayo? Ano po yung epekto? Kapag ka po nandun yung servanthood anointing, yung tagapaglingkod na sinasamahan ng Diyos, number 1. Ano po yung number 1? Willing to do charity. Number 2, mark of legacy. Number 3, panghuli. Our testimony becomes blessing. Ano po sa Tagalog yun? Ang mga patutuo po natin ay nagiging pagpapala po sa marami. Ano ho? Hello? Tayo po, yung verse 41, verse 42. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungang bumangon. Pagkatapos, tinawag niya ang mga mananampalataya at ang mga byuda at iniharap sa kanila si Dorcas. Nabuhay na. Nabuhay eh. Malapit sa Diyos eh. Amen? Hello?
Ito yung keyword, verse 42. Ang pangyayaring ito'y nabalita sa buong Joppa, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Number 3, our testimony becomes blessing. Dahil doon sa pagkabuhay ni Dorcas, ang daming kumilala kay Lord. Grabe. Iniiyak ka na. Pero may pabor ang Diyos. Siguro sabi ng Diyos ay, gagamitin ko pa ang taong ito. Marami pang mga tao makikinabang dito. Marami pa itong matutulungan. Kaya binuhay ng Diyos si Dorcas. Ginamit si Pedro. Ang Diyos po ay makapangyarihan. Na-realize niyo po ba na yung ating mga karanasan sa buhay, marami po rito ay nabingit na sa kamatayan. Marami na po. Ako po, nabingit na ako sa kamatayan. Nabuhay pa po ako. Yung iba rito, nag-50-50 na. Marahil na-hospital na kayo. Umiiyak na po ang inyong mga mahal sa buhay. Iniiyak na kayo. Amen. Pero, na-realize niyo po ba na binuhay tayo ng Diyos? Hello? Bakit? Tanungin niyo po ako, bakit? Marami pang makikinabang na tao sa iyo. Amen? Totoo po yan. Kagaya ni Dorcas, bakit binuhay siya ng Diyos? Mabuting tao siya . Hello? Naglilingkod siya servanthood siya Kaya yung iyak ng mga byuda ay tinugon ng Diyos. Kaya malapit ang tulong ng Diyos sa isang tagapaglingkod na sinasamahan ng Diyos. Ang ating patutuo ay magiging pagpala sa mga taong naghahanap ng kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Ano po? May mga tao na hindi alam nila yung kalooban ng Diyos. Marahil kaklase natin yung kaibigan, kamag-anak. Tayo po na pinapatnubayan ng Banal na Espiritu, magtiyaga, magpaliwanag sa kanila. Alam niyo po ang sekreto? Tanungin niyo po ako ang sekreto. Tatlong T. Unang T, tipan. May covenant tayo sa Diyos. Ginagawa mo yung bagay na yan dahil covenant mo sa Diyos yan. Mahal ko yung pamilya ko. Mahal ko yung kamag-anak ko, kaibigan ko. Kaya kailangan sharean ko sila. Tipan ang tawag doon. Covenant. Pangalawang T, tutok. Tutukan mo. Kaya nga sa mga cell group natin, inuupuan natin yan tatay, nanay, o sino man po na makausap po natin. Tinatanong natin kung sila ay, kumusta sila? Kumusta na ba kayo? Kumusta na ba yung week nyo? Di ba? Kahit sa mga kabataan, sa music team. Kumusta naman ang week nyo? Ano ba? Kasi mga tao may problema Hindi mo lang alam, yung katabi mo may pinagdadaanan yan. Di ba, kung may nangungumusta, siyempre, ang pastor, limitado. Ang araw ko lang, Lunes lang. Parang yun ang pinaka-day off ko. Pero, napakahalaga ng tipan, tutok, tiyaga. Sabihin nyo sa inyong katabi, tiyaga. Mahalaga po kasi isang kaluluwa Yung isang kaluluwa na pupuntahan mo para turuan ng kalooban ng Diyos. Marahil dati nasa Panginoon, tulungan mong bumalik. Amen. Hello. Sindihan mo. Hello. Sabihin, palaksin mo. Para maganap ulit niya yung kalooban ng Diyos. Kasi po, kapag ang tao po ay nalalayo sa Diyos, magkakaproblema ng malaki. Totoo po. Proving ko na po yan. Basta ang tao nalayo sa Diyos, sigurado may problemang malaki. Sabi nga sa John 15 verse 5, wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Amen? Walang magagawa ang tao. Kahit pa pinakapulidong tao, pinakamahusay na tao.
Kaya nga ang tagumpay ay yung sinasamahan ka ng Diyos. Yung may intimacy ka sa Diyos. Yung meron kang secret place. Yung merong lugar ka na kinakausap mo ang Diyos doon araw-araw. Amen? Sa kwarto man yan. Basta may tagpuan kayo ng Diyos. Kasi yung secret place, ito yung prayer eh. Ang backbone ng tagumpay ng isang pamilya, prayer. Tandaan niyo po yan. Kapag sa isang pamilya may nagpe-pray doon, umaga pa lang, Lord, dinadanahin ko ang aking asawa, mga anak, manugang, apo. Sa kanilang mga lakad, mangyari po ang inyong kalooban. Sinasaway ko, anumang uri na aksidente sa pangalan ng Jesus. Even mga sickness and diseases, huwag niyo po ipahintulot sa aking pamilya. I cancel in the name of Jesus. Kaya tayo po, hindi tayo mananampalataya laang. Tayo po'y mandirigma. Sabi mo sa katabi, mandirigma. At yung pagiging mandirigma, nakukuha yan sa secret place. Yung secret place, yun yung pray altar natin. Amen? Pag sinabing, kasi po, may part ang Diyos, may part ang tao. Sasagot ang Diyos, may gagawin ka. Amen? Sasagot ang Diyos. Kaya, pero may parte tayo, talagang gigising tayo ng umaga. May disiplina. Hindi pwedeng, kasi ito po yung lumang tradisyonal na pananampalataya. Ang Diyos naman mabuti, sumasagot. Hindi na ako mag-pray. Alam na ng Diyos yun. Mali po yun. Maniwala kayo, pandaraya ng kaaway yun. Ayan, sabi nga po ng Panginoon Jesus sa Mateo 26 verse 41, mangagpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang Espiritu ay nakahanda, ngunit mahina naman. So marami pong ganong faith. Kaya kailangan maliwanag yung statement of faith natin. Iingatan naman ako ng Diyos. Mabuti naman akong tao. Hindi, makibaka ka. Sabihin niyo po sa inyong katabi, makibaka ka. Hello? Kasi po lahat yung anointing, sa secret place yan. Puro sa prayer yan. Ang backbone ng pamilya, prayer. Pag may nag-pray sa isang pamilya, tinitingnan ka ng Diyos doon. Ang backbone ng negosyo, prayer. Ang backbone ng pag-aaral, prayer. Kung ikaw ay estudyante, kailangan nagpe-pray ka palagi. Hello? Ang backbone ng anuman ang ating ginagawa, prayer po yan eh. Bakit sa Jesus, madaling araw pa, Mark 1:35, bago siya mag-ministry, bago siya magpagaling na may sakit, bago siya humarap sa mga alagad, anong ginagawa niya? Madaling araw pa, bumabangon siya, kinakausap muna niya yung Ama. Hello? Siningit ko ito kasi masaya si Satanas pag hindi po tayo nagpe-pray. Hello? May kalaban po tayo. Ang buhay Kristiyano ay digmaan. Pero we are in the winning side. Amen? Nasa panig po tayo ng tagumpay. Kaya lang, may part ang Diyos, may part ang tao. Ang Diyos sasagot, pero may gagawin tayo. Si Elias, kalaban niya ay 450 ni Baal. Dahil ang Diyos nila hindi totoo, nagpasayaw-sayaw pa sila, ay walang sagot. Amen? Sinaktan pa nila yung katawan nila. Sinugatan pa. Walang sagot. Ay nag-iisa si Elias. Sabi ni Lord, ang prayer ni Elias, patunayan mo naman sa mga kababayan kong Israel na ikaw ang tunay na Diyos para sila'y magbalik loob sa inyo. Pagpapanaog ka ng apoy, pumanaog po yung apoy. Bakit? Tunay ang Diyos ni Elias. Ito po, may human responsibility ang tao eh. Sabi ko, may part ang Diyos, may part ang tao. Anong ginawa ni Elias? Inayos po yung altar. Basahin niyo po yon. 1 King, chapter 18. Inayos niya yung altar. Hello? Di ba, ginatungan niya yon, may toro. Ano po ba yung altar? Siyempre, puso natin yun. Yung tayo ay may intimacy sa Diyos, talagang nag-i-evaluate tayo, mananalangin tayo, may disiplina. Minsan nga, nagpapasting pa yung iba.
para, alam mo, ang lapit-lapit mo sa Lord. Amen? Dahil, sasagot siya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Yan. Kaya po, ang patotoo natin sa buhay ay pagpapala sa iba. Amen? Ayan. Nabanggit ko na po yan kanina eh. Kapag nasanay tayo sa paglilingkod, nagiging malapit ang Diyos sa atin. Number 2, ang ating paglilingkod ay nagiging halimbawa sa mga tao para sila kumilala kay Kristo. Di ba? Yung ating paglilingkod, halimbawa yan. O, kagaya ni Dorcas, ang daming sumampalataya. At pangatlo, ang ating paglilingkod ay nagbubukas ng oportunidad sa ating kapwa. Yung ginagawang paglilingkod, nabubuksan yung oportunidad ng mga taong konektado sa iyo. Bakit? Nagtitiwala sa iyo siyempre ang Diyos ay nagtitiwala sa atin. Pangalawa, yung mga tao dahil alam niya tapat ka. Amen? Alam niya seryoso ka. Alam niya authentic tayo. Kaya ang mga tao, lumalapit sa iyo. Aalokin ka ng mga, magbubukas sa mga pintuan. Bakit? Nakikita ka, tapat ka naglilingkod sa Diyos. Ganun po si Dorcas. Si Pedro hindi makanali. Itong babaeng ito ay lingkod ng Diyos. Kailangan puntahan ko ito. So, ang tao, nagre-response. Amen? Kaya nga, number 3, our testimony becomes blessing. Ang dami pang gagawin sa atin ni Lord. Pero hanggang nun lamang, ang i-share ko po sa inyo na atin na pag-aralan ngayong pong oras na ito. What are the effects of servanthood? Anointing. Number 1, willing to do charity. Number 2, mark of legacy. Number 3, our testimony becomes a blessing. Tayo po'y tumayo. Awitin natin yung, Oh Jesus, sumamba ulit tayo sa Lord. Enjoy po natin ang presence ni Lord. Kapag ang Holy Spirit nandoon, nagiging interesado tayo sa pagsamba. Amen? Kapag nandun ang Holy Spirit, nagiging interesado tayong manalangin. Nako-connect tayo. Nare-restore tayo, nare-revive. At ito'y panahon na ito'y time of refreshing. Amen? Ang Diyos ay mabuti, kaya po sambahin natin siya ngayon pong umaga. Yes. Paki-plus po sa, yan. Thank you, Lord. Oh, Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Gawin natin itong panalangin. Grabe, kagaya ni Dorcas. Ang dami na pagsubok nating nalampasan. Ang dami ng bingit ng kamatayan na nalampasan mo. Pinagaling ka doon sa sakit na akala mo wala nang pag-asa. Tingnan mo ang kabutihan ng Diyos ngayong umaga. Kagaya ni Dorcas, malapit ang Diyos sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Si Dorcas, ginugol niya ang panahon sa paggawa ng mabuti. Dahil siya isang alagad na sinasamahan ng Diyos. Marahil, tayo ang Dorcas ng ating pamilya. Huwag tayong susuko. Huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti.
Pagdating ng takdang panahon, aanihin natin yan. Ang buhay ko, ikaw ay sapat. Taas po natin ating kamay. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Jesus. Thank you, Holy Spirit. We welcome you sa aming kalagitnaan. Yahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang. Hallelujah! Yes! Sambahin mo ang Diyos. Ang Diyos ay humahanap ng sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Ipadama mo ang pagmamahal mo sa Kanya. Sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Yes. Thank you, Lord. The anointing of Dorcas ay dumadaloy sa aming kalagitnaan. Salamat sa servanthood anointing. O Diyos, walang close sa inyo na pinabayaan nyo. Walang close sa inyo na hindi nyo pinakinggan ang panalangin. Walang close sa inyo na hindi mo iningatan. Kayo po ang aming Jehovah Jireh. Tumutugon sa aming pangangailangan. Jesus. Yes. Mag-focus po tayo sa pagsamba. Lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay sapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Kung may sakit ka, pinapagaling ka ng Diyos. Anumang karamdaman na nararamdaman mo ngayong umaga, pinapalakas ka ng Diyos. Siya ang Jehovah Rapha, ang Diyos na manggagamot, nagpapagaling. Sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Yes. Salamat, O Diyos, sa oportunidad na nabubuhay kami sa mundong ito. Salamat sa hininga. Salamat sa lakas. Salamat kami po'y nakakalakad. Salamat po kami po'y nakakakita. Salamat po. Higit sa lahat, naligtas po ang aming kaluluwa. Salamat po, Diyos. Thank you po, Ama. Gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan. Inialay mo ang kaisa-isa mong anak na si Jesus upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Aming Ama, maraming salamat po. Kami po'y naging anak mo. Mula po nang tinanggap namin si Jesus, ay
tinatakan na kami ng banal na Espiritu. Kaya naman ang bunga nito ay ang kabutihan sa aming buhay. Kaya hindi po kami mapapagod na gumawa ng mabuti, kagaya po ni Dorcas. Salamat din sa banal na Espiritu na nag-guide sa amin, nagtuturo sa amin. Hindi po kami perfect. Pero salamat sa Holy Spirit na nagpapalakas sa amin. Ipinapaalala niya ang inyo pong salita. Itinuturo niya ang landas na dapat po naming lakaran. Lord, thank you for the empowering of the Holy Spirit sa buhay po ng bawat isa. Horabasa kakanda sikaraba. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa. If the Holy Spirit is with us, there is liberty. Wala na po kaming dapat patunayan pa. Makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Yung mga may sakit po rito, pagalingin niyo. Lord, dampian niyo po ng kagalingan mula ilalim ng talampakan hanggang ununan. Lahat ng may sakit, right now in the name of Jesus. Lahat ng yung high blood, yung mataas po yung blood pressure, ilagay niyo po ito sa normal in Jesus' name. Jesus, your name is power. Jesus, your name is healing. Jesus, your name will break every captives. Any sickness and diseases na nakikita nyo sa katawan ng bawat isa, narito man sila sa Pilipinas, nasa ibang bansa man, we are blessed. Kami po yung mga anak mo. Kami po yung nagpapakumbaba. Inaamin namin, minsan kami nagkukulang. Salamat po sa blood of Jesus. Hinugasa kami ng dugo ni Jesus. Kaya naman lahat ng sickness and diseases, lahat ng may sakit ngayong umaga, pinapagaling nyo sila. Anumang pangalan ng sakit na ito, in the name of Jesus, touch them. By the stripe of Jesus, they were healed. Be healed, be free, in Jesus' name. Even po yung mga anak nila, mga apo, o sino man sa aming mga angkan at pamilya, sa lahat na nakakonect sa website na ito na may sakit, binibigyan nyo sila ng pag-asa, binubuhay nyo sila. Kung paano nyo binuhay si Dorcas, dahil siya ay malapit sa inyo, dahil siya ay gumagawa ng mabuti, may favor sa buhay po ng bawat siya right now. Bawat kahilingan ng bawat siya, dinirinig nyo right now. Kagalingan sa lahat na may sakit, in Jesus' name. Yung mga pabor na hinihingi nila sa inyo, yung iba rito, apply man ito sa ibang bansa, Lord, granted po ito sa inyong harapan. Apply man ito sa trabaho dito, salamat po, dinirinig nyo po ang buhay po ng bawat isa. Maging mga OFW, anumang kahilingan nila, yung nakakonect dito, pinapakinggan nyo po sila. Ngayong umaga, sumasagot kayo sa panalangin in the name of Jesus. Kaya, Lord, yung mga anak nilang pinag-aaral nila, aakyat silang lahat ng entablado. Salamat sa lahat ng gagraduate sa taong ito, pagpalain nyo sila. Ang mga anak nila at apo ay magkakaroon ng magandang trabaho. Dahil kayo po ay pumapatnubay sa kanila. Magiging blessing sa kanilang mga magulang at pamilya in Jesus' name. Lahat ng kabuhayan ng bawat siya ay pagpalain nyo. Lord, maraming salamat po sa mga ani. Salamat po sa mga magsasaka. Pinagpala nyo po ang bawat isa. Dalangin namin po, Ama, huwag muna pong umulan. At makatapos muna po ng anihin, O Diyos, ito pong lugar namin. Dalhin nyo po yung ulan doon sa kailangan. At maraming salamat po sa favor. Thank you. Sumasagot kayo sa panalangin. The anointing of Elias ay nasa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Yung mga negosyante, bless nyo, aming Ama, makonect sila sa mga customer na tamang tao at i-bless nyo po ang kanilang kabuhayan. Yung po mga nagtatrabaho sa gobyerno, private sector, i-bless nyo. We speak promotion. Yung mga OFW, Lord, thank you po sa kanilang sakripisyo. Yung mga mahal namin sa buhay na nasa ibang bansa, pagpalain nyo sila. We speak promotion sa kanilang mga buhay. Pagpalain nyo po ang kanilang mga kumpanya o anumang kanilang work. Pabuti ng pabuti. The anointing of Joseph ay dumaloy sa kanilang buhay. Sila ay magiging instrumento sa kanilang pamilya at sa maraming tao. Lord, binigyan nyo sila ng pabor para po, Ama, O Diyos, may mga kaluluwa ding maliligtas at makikinabang. Kagaya po ni Dorcas, O Diyos, ay binuhay nyo kami, pinalakas nyo kami. Dinadagdagan nyo po kami ng lakas dahil alam namin, marami pang tao ang mapapagpala dahil sa buhay po ng bawat isa. Salamat po, bawat salitang lalabas sa aming bibig, bubuhay ito ng pangarap, maghahatid ito ng pag-asa. Bawat mapatungan po ng aming kamay ang may sakit, gagaling sa pangalan ni Jesus.
magiging channel of blessing kami sa aming pamilya, kamag-anak, kaibigan. Saan man kami pumunta, O Diyos, ligtas ang bawat isa. I apply the blood of Jesus sa mga sasakyan ng bawat isa, sa single, tricycle, four-wheel, sa aeroplano, barko. I apply the blood of Jesus sa mga tahanan ng bawat isa, kabuhayan ng bawat isa, O Diyos. I cancel any spirit ng accident sa kuna. Walang karapatan sa angkan at pamilya po ng bawat isa. Even ang mga sunog, trahedya, lahat ng natural evil calamities, I cancel sa angkan ng bawat isa. Walang trahedya, walang distraction, walang delay. In Jesus' name. Binibigo namin lahat ng masasamang plan ng kaaway sa aming mga pamilya at angkan. Walang kapangyarihan maging si Satanas, 10 ng kanyang mga kampon. No weapon formed against us. Walang sandata na pwedeng gumapi sa pamilya ng bawat isa dahil ang bawat isa ay balot ng dugo ni Jesus. At gwardyado po na inyong anghel. We are more than conqueror. Nakadikit kami sa nag-champion na. Nakadikit kami sa nanalo na. Walang iba kundi sa Jesus. We declare that Jesus is Lord over our family. We declare that Jesus is Lord over body of Christ. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. We are more than conqueror, O Diyos. Maraming salamat po. We are blessed, O Diyos. At salamat sa mga oportunidad pa na mangyayari ngayon pong May, June, July, August, September, October, November, December. Ang year 2024, a year of the Holy Spirit, a year of harvest, a year of restoration, a year of revival. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all. Purihin po ang Panginoon.